Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kakaibang reaksyon ni Speaker Martin Romualdez doon sa hamon ni former President Duterte na magpa-audit itong Kongreso o magpa-audit itong si Speaker Romualdez paano niya ginagastos yung bilyon-bilyong pundo na nakalaan para sa Congress. Okay, so I think 2 days ago, yung secretary ng Congress naglabas ng statement na hindi daw sila hindi sila nare-red flag sa COA, something like that. Kaya lang kanina, yung pasabog ni Sasot na meron palang concurrent resolution ang Senate and House of Representatives na lahat na liquidation pondo ng Congress is considered classified. Ibig sabihin kung classified, ang liquidation lang is certification lang. So, madaling i-clear. Kaya, baliwala yung sinasabi ng secretary ng House of Representatives na hindi sila nare-red flag ng COA. Paano ka ma-red flag kung certification lang ang isubmit? Okay, dito na, kakaiba yung response ni Speaker Romualdez, yung hamon. Magpa-audit o hindi? Ang sagot po ni Speaker, nag-post siya sa kanyang social media accounts at ang post niya doon, pinagmamayabang niya, ang Congress daw nakakuha ng 60% satisfaction rating. Itong latest survey. Kailan? Tanong, tinignan ko. Anong research group? Okay? Kasi kung ang nag-research, yung survey na yon is kasama dito sa apat, there are 4 credible survey groups. SWS, Pulse Asia, Publicus Asia, at saka Okta Research Group. Ito yung, para sa akin pag ito ang nag-conduct ng survey, most likely scientific yan. And karamihan ngayon yung survey nila non-commissioned. Hindi binabayaran. Ibig sabihin, under yun. Kasi established na itong apat na ito. Parang public service na rin o kung may magbayad sa kanila. Basta, kahit hindi eleksyon, nagsosurvey ang mga ito at credible para sa akin. Okay? So, tinignan ko yung pinagmamayabang ng Speaker of the House na 60% ratings daw ng Congress. Nako, pipitsugin. Pulso ng Pilipino o pulso ng Pilipinas. Wala. First time kong marinig itong grupo na ito at sinearch ko nga sa Google, may lumabas. Kaya lang, ang nakita ko doon, first quarter lang ang latest survey nila noong March of 2023 at ang lumabas na resulta yung satisfaction rating ng top 5 government officials. Sa pulso ng Pilipino, si PBBM nakakuha ng 69%, si VP Sara 68%, Subiri 70%, si Speaker 55%, and then Gismondo 41%. So, walang satisfaction survey result ng Congress as a whole. Karamihan itong mga survey result na lumalabas dito sa mga government officials ang resulta. Kaya nagtataka ako, bakit itong si Speaker of the House
biglang Congress ang inilabas niyang satisfaction rating. I-explain ko mamaya. Okay, so punta natin yung yung satisfaction rating ni Speaker of the House dito sa apat na credible survey groups. Okay? Ang pinakamababa niya is yung Pulse Asia Survey. Ito lang, September, 38%. Kumpara natin kay BP Sara, 71%. Halos kalahati. Okay. Ito naman sa Publicus Asia, 46% lang ang satisfaction rating ni Romualdez. Sa Pulse Asia, 51%. Wala akong nakitang resulta sa SWS at Okta Research. So, mababa ang kanyang satisfaction rating sa tatlo na credible survey groups. Kaya, nakita ko, hindi niya na itinoon ang pansin sa performance niya as speaker dahil alam niyang mababa. Ibinaling niya sa Congress na 60% kuno. Kailang wala. So, ano ang assessment ko? Ito kung totoo man na may ganyan, kasi hindi ko na search baka commission. Kasi pwede yan commission, babayaran yan ng nagpa-survey. Pwede, nagpa-survey si Speaker Romualdez. Kailang commission, binayaran. Nako, pag binayaran, most likely ang resulta, yung kagustuhan na nagbayad. Kaya, hindi ako naniniwala yung pinagmamayabang ni Speaker of the House na 60% ang satisfaction rating ng Kongreso. Lalo na ngayon, pag may survey ulit ngayon, itong mga lumabas na merong extraordinary expenses. Nako, first time kong makam across yan na andali pa lang i-clear. Certification lang. So, very credible yung retired COA Division Chief na nagpaliwanag kay SAS Sasot plus sinuportahan ni ex-congressman Attorney Harry Roque na ganon talaga. Certification lang. Kanina, nag-vlog na naman si SAS Sasot. Concurrent resolution ng both Senate and lower house. Anong nakaalaman doon? Concurrent resolution number 10. Na ang auditing, ang liquidation ng pondo sa Senate and House of Representatives considered classified. Nako, classified, mataas yan. 3 level kasi yan, confidential, pinakamababa, classified, nandito sa gitna, secret, pinakamataas. Classified ang classified ang liquidation. Hindi na pwedeng mag-submit ng resibo kung ano-ano pa. I-certify lang ng congressman o senador. Perman lang na yung amount na yon kung 1 billion, yung 1.6 billion, permahan lang yun isubir na nagamit ngayon sa extraordinary miscellaneous expenses. Yun na yun, clear na yun. Ako, sigurado lalagapak ang rating o satisfaction rating ng Congress. House of Representative or Senado dahil nabulgar na sila. Grabe pala ang ginagawang panluloko ng ating lawmakers sa pundo ng bayan. Andali. So, balik tayo sa issue. Hamon, magpa-audit. Wala na, let's forget about audit kasi nga wala namang magawa ang Commission on Audit kasi nandun yung resolution. Pinirmahan, 2012 pa ito na pirmahan, Senator Enrile and Congressman Belmonte. Hanggang ngayon, in effect pa rin yun. So, hindi na ako umaasa sa i-audit pa sila ng Commission on Audit.
Kasi once na nag-submit itong mga lawmakers ng certification, tapos na. Hindi na natin malalaman yung totoong nangyari, yung pundo saan nila ginastos. Kasi walang resibo, walang mga everything. So, Mr. Speaker of the House, I'm sorry, hindi mo na kami maluloko. Hindi po kami bobo o tanga na maniwala na lang basta sa sinasabi mo na 60% satisfaction rating ng Congress. Alam na namin, mahirap na kayong makabangon itong kinalalagyan nyo ngayon. Yung ginawa nyo, nagbumirang yung sinimulan mong demolition job kay BP Sara. Nakarma ka na po, Mr. Speaker. Sa tingin ko lang analysis ko, dahil lalo nang nagalit ang mga DDS at iba pa, yung nakakaunawa na more personal ambition yung ginagawa nyo. Naghahanda na po kayo para sa 2028. Okay lang sana yan. Maganda kayo. Kaya lang fair play. Hindi yung sinisingle out nyo si BP Sara, tanggalan nyo ng kanyang confidential intelligence fund. Anong ginawa nyo? Allegedly, sagutin nyo ito, yung report, na nagbayad kayo ng 40 million pesos worth of project sa kalaban ng bayan, yung mga Makabayan Black, in exchange sa paninira nila kay BP Sara. At ang ultimate ng makinabang, kayo po, Mr. Speaker, kasi makakalaban nyo si BP Sara sa 2028. But, I'm telling you now, the Honorable Speaker, eat my dust. Kakainin mo ang alikabok ng mga DDS. Hindi po kayo mananalo.